Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. I wanna see kung ano po ang kanilang feelings right at this very moment or ano po ang makikita natin gamit po ang ating black tarot cards with matching this ating tarot cards. So, ito po ang pagsasani pwersa natin ngayong araw po na ito ng Biyernes. No? A very powerful reading. Yan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ngayon naman po, pipili po tayo ng 10 dito sa ating tarot cards. Ito po ang ating pagsasani pwersa, no? Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa sani pwersa na ito. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa barahan natin ngayong araw na to ng Biyernes, no? A very powerful reading. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito sa araw na ito for our second reading of the day today. Buksan na muna po natin ang ating mga kandila. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin. There is this insecurity, no? Meron pa akong nakikita dito na meron taong sobrang nai-insecure sa iyo, or maybe siya, no, nai-insecure po siya sa iyo kasi nakikita niya po na umayos yung buhay mo, nakikita niya po na maayos ka po, no? Hindi ka po nawalan ng hindi ka po nawalan ng control sa buhay mo, no? Na kahit pa po ano po ang sabihin niya, ikaw po ay naging maayos pa din ang buhay mo, no? Somehow, ang akala niya po kasi is magwawala ka po kapag wala na siya, no? Or hindi po magiging maayos yung buhay mo, malulungkot ka lang po, no? Pero ayan ang nakita ko, naging maayos po siya, no? Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Sa nakikita ko po dito ay hindi niya po talaga maisip akalain na mamimiss ka daw niya, no? Hindi po niya ine-expect na hahanapin ka rin niya, at hindi rin po niya ine-expect na kahit papano ay mamimiss at hahanap-hanapin ka niya, no? Kasi masyado po itong mayabang na kahit papano ayaw niya pong maging
dependent sa'yo, no? Parang gusto niya, gusto ko na nga maging free sa taong to eh. Gusto ko na nga ditong umalis, no? Gusto ko ng freedom, no? Pero sa nakikita ko po dito, kahit papano po ay na ano siya, nahimasmasan, no? Na wow, hinahanap ko pa rin pala ang taong ito. Malungkot pa rin pala ako, no? Malungkot din pala yung buhay pag wala itong taong to sa akin. O malungkot pala yung buhay pag wala ka sa piling niya po, no? Lahat po ng pinapakita niya, no? Ito po yung totoo niyang nararamdaman, na yung buhay niya wala ka ay depressing, dark, and hopeless, no? Sa nakikita ko po dito, may false success po siya, living beyond means, no? Meaning, hindi po totoo yung pinapakita niyang happiness niya, hindi niya po pinapakita na malungkot siya, no? Kasi ayaw niya pong isipin mo na malulungkot pala siya pagka wala mo, no? Okay, hindi niya po sukat akalain talaga. Hindi niya inakala na yan ang pagkakamali niya po, no? Hindi niya inakala na pag nawala ka ay hanapin niya yung pagmamahal, yung pag-aalaga at pagmamahal mo sa kanya. Hindi niya inakala na pag wala ka ay hahanap-hanapin niya ang pag-aalaga mo at pagmamahal mo sa kanya, no? Kasi ang pakiramdam niya po, mayabang siya, no? Pakiramdam niya po, baliwala lang sa kanya na mawala ka sa kanya. Pakiramdam niya po, it's okay, no? Hindi yan magmamatter sa akin. Parang okay na ako, nakamove on na daw siya sa'yo, hindi ka daw niya mahal o blinak ka pa nga niya. Ayan nga po, oh. I am black, blinak ka pa po nitong taong to, o talagang blinak ka niya sa buhay niya. Akala niya, okay na yan, hindi ka na niya para hanapin pa. Distracted po ang taong ito, no, sa ngayon. Very, very distracted po siya. Hindi po siya makakonsentrate sa kanyang mga ginagawa. And sa nakikita ko po dito, parang hirap po siyang tanggapin yung mga kasalanan po niya sa sarili niya. Kaya po, medyo may kahalong distraction po ito sa kanya. These feelings are eating me alive, no? Yung araw-araw po na pagkising niya palang, bisit na bisit po siya kasi kinakain po siya ng pagkaaburido niya, ng pagkabalisa niya. Hindi niya daw po kinakaya ito. At talagang yung pagkabalisa niya daw po ay sumusobra talaga, no? Hindi niya daw po ito ma-handle ng tama, no? Kinakain siya ng buong-buo nitong nangyari, no? Nagkamali daw po siya, error of judgment. Nagkamali po siya ng paghusga. Akala niya po hindi ka na niya kakailanganin pa sa buhay niya. It turns out na kailangan ka pa rin pala niya sa buhay niya, and it turns out na malungkot po ang buhay niya kapag wala ka po, no? Ayan po, no, napakalungkot po ng buhay na to. At kung hindi mo po alam, mo, ayan, no, sila po ay talagang nalulungkot, no. I can't make you happy. Sa dami daw po ng sakit na binigay niya sa'yo, hindi na rin po ito makalapit sa'yo because hindi na rin po siya confident kung kaya ka pa po niyang pasayahin after all ng mga ganito, no. After all po ng mga nangyari, hindi ka na daw po niya kayang pasiyahin, no? Lack of rewards. Ang taong ito po ngayon ay nakakaramdam ng pagiging unstable when it comes to finances, mostly, no? Mostly po, no? And of course, mental and emotional, pero mostly po sa resources po talaga siya, resources and feelings, no? Nagiging defense mechanism niya po talaga ang
ang mga pagsisisi niya po sa'yo or sinisisi ka po niya. May mga times na ikaw po yung lumabas na may sayad, praning, palabintang, and etc. Pakiramdam po nila sila pa yung naging biktima, kaya very unstable yun kasi parang hindi po nila alam, pinapaniwalaan po nila yung alam nila o yung drama po na sila rin po ang gumawa. Ay, nasasabi ko, they have hurt me, no? Sinasabi pa nila na ikaw yung nakasakit sa kanila o ikaw yung may kasalanan, bakit kayo napunta sa ganyang sitwasyon. Kaya niya po ginaganyan yan kasi hindi niya po talaga alam at hindi niya po mabalanse yung buhay, no? Hindi niya po talaga mapakita sa'yo na somehow itong taong to ay siya ang may kasalanan sa'yo, no? Siya ang may kasalanan sa'yo, siya po ang talagang hindi po siya makatiis, no? Na parang aminin niya na lang po yung kasalanan niya, parang ang lumalabas pa po dito ay ikaw pa yung may kasalanan sa kanya. Ikaw pa po yung hindi makatanggap ng pagkakasala, no? Well, in fact, alam mo at alam niya yung totoo na siya lang po ang gumawa niyan sa sarili niya. Wala po siyang peace of mind. As a matter of fact, malungkot po itong taong to. Wala po siyang peace of mind and talagang nahihirapan po siya sa ngayon. Sabi niya rin po, you are so different from everyone around me, no? Talagang iba ka daw po sa lahat, no? Hindi niya po matanggap na peki po siya at hindi niya po natanggap na ayan, no, na siya ang sumira sa inyo. Broken family, shattered dreams. Hindi niya po matanggap sa sarili niya, hindi niya po ma-accept na siya po ang sumira sa inyo, no? Totally and very, very dishonest siya, no? Na siya talaga ang sumira sa relasyong meron kayo o sa samahang meron po kayo sa ngayon. Alam niya po sa sarili niya na you are too nice and hindi niya po deserve yung kindness mo. Na ikaw po ay talagang masasabi po dito talagang na hurt po siya talaga at talagang yan ang sinasabi niya, oh. Yan. Siya parang yung naging biktima, no? Siya pa yung parang sakit na sakit, no? Burnout and overstress siya. Siya po ang nababurnout and overstress sa lahat po ng kalokohang pinagagagawa niya sa kanya po bumalik. Pero pag ganun po, ikaw pa rin po ang sinisisi niya. Parang ikaw pa rin po yung may kasalanan, ano? Yun yung masaklap na katotohanan. I can talk to you right now, hindi niya po maibaba ang pride niya. Kung ikaw man po ang kausapin ito, wala ka pong maririnig dito kung hindi panay galit, no, o bitterness sa puso niya. Ikaw po ang lahat ng may kasalanan. Sinasabi ko po sa inyo, itong taong to ay nakakaramdam ng matinding boredom, no? Pagod na pagod po siya sa mga kalokohan niya, kaya ngayon po naboboard siya. Sinasabi ko sa iyo, hindi niya inakala na sa ngayong mga panahon to na wala na yung mga kilig factor niya, wala na lahat, ay may boredom siyang nararamdaman. Sabi niya, why do I deserve someone like you? No, bakit niya daw ba deserve ang katulad mo? So, totoo lang po, talaga namang dapat hindi niya na po kasama yung, hindi niya na po talaga ikaw deserve, no? And sa nakikita ko talaga, very magulo po ang mundo nito sa ngayon. Yan, no? Napakasaklap po ng mga pangyayaring ito sa buhay niya. Frustration, no? Frustrated. Kanina nabunot ko rin po itong frustration, ano? Ang laki-laki po ng frustration niya sa buhay. Ang laki-laki po ng frustrated po siya sa buhay, no? And hindi niya daw po ma-express yung kanyang sarili, no? Kahit po anong gawin niya, hindi niya po ma-express ang sarili niya. Nauunahan po siya ng frustration sa buhay. Why? Kasi hinahanap-hanap niya po yung pag-aalaga mo na hindi niya makita sa iba. Hinahanap-hanap niya po yung pag-aalaga mo na pakiramdam niya po ay wala, no? Pakiramdam niya po is totally
ibang-iba, no? Ibang-iba po sa lahat, no? So yan po yung ating second reading of the day. Hindi niya po inakala na darating din yung panahon na hahanap-hanapin niya yung iyong pagmamahal na parang sinuka na niya, o yung pag-aalaga mo na hindi niya po na-appreciate, at imbis na kanyang maging grateful siya pa ay umabuso at nagpabiktima po, no? So yan po ang inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman natin kung ano naman po ang inyong reaksyon sa ating second reading of the day. No, maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Yan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At nilabas ko rin po yung fake account ng Lady Elena, kung saan makikita nyo rin po yung fake account niya dyan. At nanghihingi po siya ng dollars. Nag-start sa $25, $75, $60, $100, $150, at hanggang mga $200, $300. Hindi po ako yan. Isa pa po, sa nakikita ko din po dito, wala po akong PayPal account, ano? Kaya hindi ko po alam saan siyang lupalop ng galing, no? Kaya yan po ang ating nakikita. Mararamdaman nyo po yung instinct, no, na ito po ay ang peke na Lady Elena. Okay? At ang akin po lagi sinasabi sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At gusto ko pong alagaan nyo ang inyong sarili. You have to live one day at a time. You have to be grateful, no, sa lahat po ng nangyari sa inyo. Even though masakit, you still have to be grateful, no. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa sarili nyo. You always thank yourself. Thank yourself for loving me, for not tolerating things, no? Kasi kayo po minsan na magto-tolerate talaga sa sarili nyo kung kayo po ay papayag na maloko, no, o hindi, no? So yan po, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyong paglaban sa inyong sitwasyon. Kasi lagi nyo po kailangan tandaan na life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, okay? Yan po yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong malulungkot. At talagang sinasabi ko po sa inyo kasi ang buhay ng tao talaga, sabi ko nga lang po na maikli, no, na life is too short. Kaya wag nyo po i-waste yung time nyo. Don't waste your time. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God really write your love story, no? Sabi ko nga po sa inyo, magbabalik po ako for our third and final reading of the day. But before that, I hope napanood nyo na po yung kahapon, the first and second reading, and also the first reading kanina and the second reading bago po kayo tumalon sa third reading of the day. Okay? Ay, yun lang po. Maraming salamat po. This is also a very powerful reading. Ma-intense, no? Intense po yung mabigat po yung pakiramdam, no? So, yun po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. And I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam
na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.